Hi guys! Welcome to my video. May sagutin lang tayong question or comment dun sa isa kong pinost na video na nag-vlog ako na nandoon kami sa dun sa pinagteterapihan namin ng anak ko. At ang tanong ni ma'am dito ay kung saan daw po kami nagpa-check up. At yun na nga, ang question niya ay kung saan daw po kami nagpa-check up. Magbibideo na lang ako para mas malinaw yung sagot ko kasi pag sa comment section mas mahaba yung daldal ko doon. Unang check up po namin kasi nga po napapansin ko na iba yung anak ko at saka sinabihan na rin ako ng dalawang doktor, pedya, na may kakaiba sa anak ko dun sa behavior nga ng anak ko. Kaya daw po dapat magpa-check up ako sa tawag dito, sa ganung ng doktor. Hindi ko alam kung ano doktor na nakakaalam sa mga behavior ng bata. At yun na nga, ang una kong ginawa, kasi doktor nga, so tumawag ako dun sa isa kong pedya na about nga sa behavior, ganun. Kakausapin ko siya about sa behavior ng anak ko, magpapaschedule ako ng check-up sa kanya. Tapos nag-reply sa akin yung yung assistant niya na na wag na daw ako sa kanilang magpa-check up kasi idagdag ko na lang daw yung ipamabayad kung sa kanila, kung magpapa-check up ako sa kanila doon sa ospital na sinasabi nila. Ang mamahal doon, yung mga St. Luke or basta yung mga mamahaling ospital na may doktor na para sa behavior ng bata. Ngayon, naisip ko Taguig Pateros kasi yun lang naman ang ospital na pangmahirap katulad namin na hampas lupa. Alam niyo yun. Ngayon, syempre dito tayo sa Taguig, kaya ang naisip ko ay Taguig Pateros na mas murang ospital or may libre. Ngayon, tumawag ako sa kanila. May sumagot naman sa akin. Tinext ko sila about ngayon, sabi ko yung concern ko sa anak ko about sa behavior. Ngayon, may sumagot naman sa akin kasi sabi ko na sana may sumagot sa mga tanong ko. Ayun na, may tumawag sa akin. Tawagan talaga kami. Ngayon, sabi ni kuya, kung nagpa-check up na daw ba ako sa center namin. Hindi pa po ako nagpapa-check up sa center namin nun. Tapos sabi ko, hindi pa po. Sabi niya, pag nagpa-check up na po kayo ma'am sa center ninyo, saka po ulit kayo magpa-schedule sa amin ng check up. At yun na nga nangyari. Dahil uso pa dati kasi dumaan tayo ng pandemic, uso sa atin dati yung text lang or call lang kasi nga bawal pumunta agad dun sa isang hospital or center na dapat doon ka agad, bawal yon. So text muna or tawag. Nag-text ako ngayon sa center namin, sa center natin dahil nandito tayo sa Taguig, dito sa Bagong Bayan Taguig. Nag-text ako sa center ng Bagong Bayan na about nga behavior. Ngayon, nag-set sila sa amin ng check-up. Ayun na nga, binigyan nila ako ng schedule ng check-up ng anak ko. Agad-agad akong pumunta nung nagkaroon na kami ng schedule. Agad-agad akong pumunta doon. Tapos, ang nangyari, ayun na nga, dahil nga nagkausap na kami sa cellphone at natawagan na ako ni ating assistant ata ni doktora, sinabi ko lang yung pangalan ng anak ko, dire-diretso kami doon kay doktora. At yun na nga, tinanong nila ako kung nagpa-check up na ba daw ako or may pinagdaanan na daw ba akong assessment. Wala pa po, sabi ko, wala pa po talaga. Ngayon pa lang po ito. Hindi ngayon, marami silang tanong sa akin, in-interview nila ako, ang daming papel na sinulatan ni ate. Kasi hindi ko masulatan gawa ng yung daladala ko yung anak ko, daladala ko si Jorel. Ngayon, ang dami niya about kay Jorel, about sa akin, about sa mga history ng pamilya namin, tapos sa bata. Pagkatapos ang mahabang interview sa akin, sinabihan ako ni ating assistant na tatawagan lang daw po ako ng papasahan nila nung papel namin, papel nung anak ko. Ang
ang tawag doon ay DepEd. Hindi siya DepEd, DepEd. Hindi ko lang alam kung ano yung mga meaning nun. Big letter po yun, DepEd. Ngayon, wait ko lang daw po yung tawag nila. Kasi daw po, yung DepEd na yun, ayun daw po yung bago ngayon na tag dito, libreng about sa mga autism na bata. Kasi dati po, hindi pinapansin yung autism na about sa behavior ng bata. Walang libre po. Talagang magagastos po kayo. At napakasaya ko po kasi nung natawagan po ako, pero balik po muna tayo dun sa bago tayo matawagan. Ilang months po muna kayo bago matawagan. At yun na nga, may delivery. Balik, pasensya na kahit ang ingay dito sa lugar namin. Balik tayo dun sa ilang months na tawagan ako. Kasi nasubmit ko yung papel namin ay June po iyon. Siguro mga third week ng June. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag nag-birthday na yung anak ko na walang nadadagdag sa tawag dito. Walang nadadagdag sa development niya. Sabi ko, magpapa-check up na talaga kami. Ang birthday po ng anak ko ay June 9. Kasi siguro kung hindi ako nagkakamali ay mga third week yun ng June. Pinasa yung papel namin. Tapos po, ang sabi talaga sa akin ng assistant ni doktora, mga ilang months bago matawagan. Kasi nga po, libre yun. So, libre yun kaya mag-iintay tayo ng slot. Edi, eto na po. Pag natawagan na po tayo, doktor na po talaga ang makakaharap natin doon. Doktor na po na pang about autism or behavior ng bata. At ilang months nga akong natawagan, hinanap ko muna yung mga ibang papel para maklaro ko kay ate kung ang tanong niya talaga dito kung saan pero bago talaga makapunta kami dito, marami kaming pinagdaanan. I-share ko lang sa inyo para mas klaro, para kung kayo naman ang pupunta doon ay alam na ninyo. Ngayon, natawagan ako ng October 22, tapos in-schedule kami kay doktora ng October 24. Nito lang. Pero nag-i-start na po kami ng therapist niya. Nagte-therapy na po kami. Tapos, dito na po siya na-diagnose ng may autism spectrum disorder level 3 si Jorel. At hinanap ko din yung pinaka-address nung pinunta namin para kay ate. Ito po ate, makinig ka po. PWD Center sa Ipil-Ipil Street, North Signal, Taguig City po kami pumunta. At yun na nga nung natawagan yung anak ko, edi ando na po kami sa Ipil-Ipil Street, North Signal. Okay, PWD Center na lang para mas madaling ano to ng mga senior, parang center ng mga senior. Pero ang makakaharap mo talaga doon ay si Dr. Maricel R. Sanchez, MD, FPPS, DPS, DBP. Doktor po siya para sa mga behavior ng bata. Dito po sa pinuntahan namin ay libre po lahat. Wala po kayong babayaran. Alam nyo po ba, ang pagpapa-assessment, itong pagka yung doktor na ng behavior ng bata, pasensya na kayo at ang ingay talaga dito sa amin kasi itong bahay namin, daanan po talaga ng mga tao. At yun na nga, ang makakaharap nyo na dito ay si Maricel R. Sanchez. Ayun po, doktora po siya about sa mga behavior ng bata. Kasi po, dito sa pinagteterapihan namin ng anak ko, ang assessment sa kanila, ang tawag pala doon, assessment po, yun sa parang check-up ng about sa behavior ng bata. Assessment na pala ang tawag doon. Ngayon, pag nagpa-assessment po kayo, hindi ko lang alam sa iba ha, dito sa pinagteterapihan namin ay 1.8 po, o diba? Ang mahal po. Kaya, laking bagay din po talaga, laking pasasalamat ko na may ganitong programa na mayroon na pala po dito sa Pilipinas or dito sa Taguig na libre about sa mga autism na bata. At sa susunod ko ulit pong mga video, i-share ko sa inyo. Bye-bye!
ang mga aking kaalaman na